kasi po itong si Senate President Alan Peter Cayetano ay parang pinagbibintangan siya ngayon na siya po yung nag-o-orchestrate sa nangyari kahapon. O, para bang akala siguro nila na gagawin yun ni Senator Alan Peter Cayetano na yung putukan, para bang pinagdudahan pa siya. Grabe naman itong mga dilawan na ito, no? Or itong mga loyalista na ito. Gano'n na ba talaga kayo kabobo na gagawin yun ni Senator Alan? 'Di ba? Parang ang layo sa hulog eh. Hindi ko lubos maisip na gagawin yun ni Senator Alan. 'Di ba? Unang-una, ang mga taga-NBI at ang mga PNP, sila yung pumunta sa Senado. 'Di ba? Sila yung nagkalat doon. Tapos pagbibintangan ninyo si Senator Alan Peter Cayetano na siya yung nagplano noon lahat na ginagawa, parang hindi naman siguro parang ganyan na ba kayo mag-analyze? Kaya nga sabi ko, lagi kong sinasabi na sa totoo lang, mga matatalino talaga ang mga DDS eh. Oh. Si Senator Peter Alan Cayetano po, no? Parang pumalag siya na bakit? Kasi nandito sa video na ito ipapakita ko sa inyo kung saan pumalag si Cayetano. Sabi ni Cayetano, do you think nagagawin ko yung ganyan? Wala akong history na gumagawa ng mga propagandang ganyan. Siguro ang mga dilawan at mga loyalista, ganyan yung mga ginagawa ninyo. Kasi sa totoo lang, no, ako po yung naniniwala na itong mga, yan si Soto, yan si Tulfo, yung mga Tulfo na yan, they are very insecure sa mga DDS. They are very insecure sa mga senators who are aligned with the Dutertes. Unang-una, no? Sa totoo lang, itong si Tulfo lang ito tahimik-tahimik lang ito, pero may pangarap rin itong maging presidente ng Pilipinas. Itong si si Soto may pangarap yan. Si Tulfo, itong si Raffy Tulfo may pangarap din yan . Imagine niyo, sabi ng mga ang mga supporters ng Tulfo na si Tulfo raw merong 30 million subscribers sa YouTube. Yan ang argumento nila na kapag itong si Tulfo kakalabanin niya itong si VP Sara sa pagka-presidente, saan raw pupulutin itong si VP Sara? Sabi ko. Sa totoo lang, nakakatawa yung argumento na yan. Do you think yung 30 million na subscribers ni Tulfo sa YouTube, boboto yun lahat? Kasi sa totoo lang, pambobo yung argumento na yan . Sa totoo lang, pambobo yung argumento na yan. Teka muna ko muna, brightness ko muna yan. Para tayo makita. Ayan. Pambobo yung argumento na yan. Hindi lahat ng mga subscribers ni Tulfo they are makaboto. Kasi may mga bata rin yan, mga below 18 na mga subscribers. Isa ako sa mga subscribers doon sa Raffy Tulfo in Action na YouTube channel niya. Subscribers ako na Tulfo sa YouTube. Do you think boboto ako ni Tulfo? Example lang yan. Di ba? So, wag niyong i-compare o wag niyong tawag dyan? Wag niyong i-versus si Tulfo ng mga Duterte. Ang layo, wala sa kalingkingan yung mga Tulfo na yan. Ang issue ngayon, meron raw kanina, may nag-breaking news kanina na para bang gusto raw magtangkang magkodita na naman. Kasi umuugong na naman dyan sa balita dyan sa loob ng Senado na itong mga minority sina Hontiveros ay sinusuyo nila ang some members of the majority para magtangkang ikodita, papalitan na naman si Cayetano. Mga walang respeto ba? 3 days pa nga si Cayetano na naging Senate President, ang argumento nila magulo na raw, 3 days pa lang. Hindi naman si Cayetano ang nagpagulo diyan. 'Di ba? Bakit? Si Cayetano ba ang nanlusob doon sa NBI? Naghamon ba si Cayetano ng NBI na, mga taga-NBI, halik kayo dito sa sa Senado, PNP, halik kayo dito sa Senado, magbanggaan tayo. Wala namang ganun sinabi si Cayetano. Sila yung lumusob doon sa Senado, sila yung nanggulo. Tapos pagbibintangan niyo si Cayetano. 'Di ba? So, yan po ang ating pakikinggan ngayon, itong statement ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Official press media briefing po ito sa nangyari kahapon at sa mga posibleng
mangyari in the future. Okay? Pero bago ang lahat guys, paki-like, paki-share. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? So eto, pakinggan natin si Senator Alan, Senate President, at magre-react po tayo. Okay? Matters, then questions. Tapos just so that medyo organize yung pagsagot ko sa inyo, can we do it same sa questions para we don't have to go back and forth? Unahin na muna natin kay Senator Bato. Yes, okay. I'll tell you that, para hindi confusing din, I'll tell you about the reports sa nangyari. So far, what the updates is regarding the attack on the Senate last night, no, the armed attack on the Senate. So, around, let me check my phone. So tinawagan ako ni Senator Jinggoy ng around 1:27 to tell me na he doesn't think Senator Batos in the building. Ano, sir? At after lunch, mga 1:27, tinawagan ako ni Senator Jinggoy Estrada to say, SP, wala na si Senator Batos sa Senate. So I checked and asked my Chief of Staff to ask the Sergeant at Arms for a report. So may spot report pala talaga siya. I can read it to you. Ito na yung spot report. And then right before, when I came in, di ba, when I saw you guys, sinabi ko na rin, ay sorry, hindi 1:27, miss call niya pala yon. So, 27 ngayon. yeah, around, 27. basta around lunchtime na ako tinawagan niya, no, ni Senator Jinggoy. So, okay. Yeah, sorry. So what time siya? Yeah, what, no, yung not the incident, yung pag-alis ni Bato. Ito. Okay. Yun yung dun kasi sa attack kagabi hindi pa tapos. So there's a report po anong oras siya umalis. Ididetalye yan kung anong oras nakalabas si Senator Bato de la Rosa sa premises ng Senado, ha? Para malinaw. Ito yung detalyadong impormasyon tungkol kay Bato, okay? Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, nakausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang... Alam nyo si Senator Bato, no? Kung sarili lang ang iniisip ni Bato, no? Nagstay siya sa sa Senado. Kasi mantakin nyo, nasa loob siya ng Senado. Kung tutuusin nga, mas pinili niyang umalis na dyan sa Senado para safe ang lahat ng mga trabahante dyan sa Senado. Ang daming mga lawyers dyan, mga staff ng mga senador, no? Kasi kapag si Bato aalis dyan sa Senado, hindi na makagulo dyan sa Senado, di ba? Mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, Ito yung ito yung analysis ko. Si Bato de la Rosa umalis sa building ng Senado. Hindi natin alam, baka sinamahan raw ni Robin Padilla or kasi itong si Jesus Falsis may pautot na naman siya na hindi ko lang alam kung totoo ba ito, ha. Nakita raw, meron raw mga nakakita kay Robin Padilla sa airport, sa NAIA Terminal 3. Hindi natin alam. Kung totoo yan, baka si Senator Bato sumakay ng, eroplano, helicopter? Hindi ko lang alam, ha.
Kung yan ang accusation nila, kung if that is accurate. But ako, naniniwala ako, ang daming mga kaibigan ni Senator Bato na pwede niyang manghiram siya ng helicopter. Pwede siyang babalik doon sa Mindanao, sa Davao. Okay? Gamit helicopter. Kasi po, para sa akin, hindi siya safe sa Luzon o sa Manila area. Okay? Hindi siya safe. Mas mabuti siguro kung babalik siya doon sa Davao. Okay? Kasi sino ba namang gusto na ikukulong ka doon sa Hague, Netherlands? 'Di ba? So yan siguro ang iniiwasan rin ni Bato, na hindi siya magpapaapi dito sa mga dayuhan sa ICC. Tapos alam naman natin na ang administrasyon ngayon ni BBM, mismo ang kapatid ng presidente na si Senator Amy na ang nagsabi na yes, itong si Senator Amy, alam ko meron itong mga intelligence. Mantakin nyo, sinabi ng kapatid niya, di umano sabi niya, na gawin ninyo ang lahat na hulihin ninyo si Bato. Wala nang pakialam ang kanyang kapatid, na itong bangag na kapatid ni Amy, na kahit sino ang magurgor sa loob ng Senado, basta mahuli lang ninyo si Bato. Mantakin nyo, imagine ninyo yung the kind of president na si BBM na ganyan. Diba? Si BBM is portraying na mabait. Pero sa totoo niyan, demonyo yung tao niya yan eh. That's my opinion ha. Bait-baitan lang yan, pero sobrang grabing traidor, pambubudol yung taong yan eh. Okay? Yun ang paniniwala ko niyan. Pero wala na tayong magagawa. Presidente natin yan. Hindi syempre, ang mandato ng mga PNP, AFP, protect the president. Diba? Pero, wag naman sana, pagdating ng 2028, dapat he has to abide by the Constitution na magbotohan tayo. After 6 years ng pagiging presidente mo, the people will choose again kung sino ang presidente, and that is a fair game. If gusto ninyong kalabanin si BP Sara, si Tulfo, ninyo, manok ninyo, o sino ba, si Leni Robredo, sige, let's get it on. Let the people choose, at kung sino yung nakakarami, that is called democracy. Irespeto natin ang boses ng taong bayan. The voice of the people is the voice of God. Kung sino yung pinipili ng taong bayan na maging presidente, destined yan. Ang Panginoon po ang nagplano niyan, hindi po tayo. Okay? That is the voice of God. So, this administration, opinion ko ito, grabe ang galit nila sa mga Duterte. Madness talaga, sa totoo lang. Ako'y naniniwala ni Senator Amy. He knows his kapatid. Kilala niya si BBM. Walang ibang taong makapag-describe at makapag-alam patungkol ni BBM kundi ang kanyang kapatid. Diba? Walang iba. Alam na alam yan ng ni Amy. Message ko, etc. Na I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no? So what I did is I also asked the secretariat. They gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least 2 things. One, a copy of the warrant officially transmitted, because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya. 3 senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, "Sir, pwede bang formal ko na lang submit tomorrow?" So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung Siyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number 2, a report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still 0 report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far, as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong nyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me.
I had no idea last night because he came pa to see Sec John Vic. So I brought Sec John Vic sa taas sa 5th floor because ni-request nung isang staff na, sir, hindi pa alam sa 5th floor na secure na at hindi pa nila alam ang nangyayari. Baka pag umakyat yung mga pulis, baka may gulo. So I went up, medyo naka-vest at armado pa yung OSAA. So Sec John Vic asked them na lahat may barel, ibaba yung barel. We explained the situation that OSAA is still in charge inside but there's a joint investigation. Little did we know na hindi pa fully secured when we answered you because nga may na-aresto actually kagabi. Diba? I think na-report nyo na lahat. So I just promised Sec John Vic that I'll wait for his report and that siya magsasabi sa details para nga walang misfire, miscommunication or accusation. But since someone close to me sent me a text kasi meron nag-send sa akin ito. PNP confirms Browner's statement that 30 shots were fired. All of them came from the Senate from Cayetano security guard. So first of all, I don't have a security guard. If they're talking about the blue guard, wala akong kasakasamang security guard. If they talking about my security, they're also from the PNP. I double check before going here. Walang nagpaputok sa kanila. Okay? So anyway, make a long story short, ito po ang text ni Sen John Vic. The count was 27 from inside the Senate and 5 from the other side, no? So my point is, nag-verbal warning sila. Tigil nyo yan, whatever the words were used. Sino, sir? Sorry, yung OSAA, nag-verbal warning. Hindi tumigil yung kabilang side from trying to get into the Senate. So nagpaputok sila in the air. Ang problema, nagpaputok pabalik. So eto, whoever the perpetrators was, di ba? Kasi nga, last night, bago umalis si Sec Remulla, sabi niya, so far they saw 1 bullet. So syempre, nakita ko yung mukha ng OSAA, that's not possible. So someone showed me the video and Mayan nga told me, may live nga, di ba? So sinabi ko lang na, Sec, can you allow the OSAA to go inside the kabilang building para may sarili namin investigation? I haven't really had time to look at all the details pa, and I promised si Sec. So the count was 27 from outside, from inside, no? 27 from inside. 27 from OSAA? 27 from OSAA, sir? Yes, na count nung putok. From OSAA? Yes. 5 from the Kalapan? Yes. Kasi ang warning shot, itutuloy-tuloy mo yon until nga, kaya mo wina-warning, ayaw mo magkabarilan eh, di ba? So kailangan umalis. But instead na umalis, nagputok pabalik. So I won't defend or say much more, yun lang. But eto, kararating lang sa akin yung text ni Sec Remulla. NBI had no warrant to serve. They were requested by GM Wick to secure the Senate building at 5 p.m. They arrived at 6:15, 21 arrived. They were deployed on each floor to secure GSIS. Agent Francisco sitting down on the second floor bridgeway with a white guard when his attention was called by OSAA Aplasca. Sino ka? Sabi Aplasca. Francisco stood up with AR-15 at the sideways sling. Aplasca fired a warning shot. Francisco pulled the trigger. As well pointed, OSAA eventually discharged 27 rounds of 9mm and 40 SW. Francisco discharged 5 rounds. He immediately fled the scene. Sir, So, pwede kami may copy. read out para ano, okay. So, yun lang muna so far kasi yun palang binigay sa akin. But let me emphasize this, ha. NBI continually told us na wala silang dinideploy sa Senate.